Adto sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug atong patukuranan atong basahon og balik. And this time I will read sa New King James Version, although na po translation sa ubos. Jeremiah 3:14 to 18. Return, O backsliding children, says the Lord, for I am married to you. I will take you, one from a city, and two from a family, and I will bring you to Zion, and I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Then it shall come to pass, when you are multiplied and increased in the land in those days, says the Lord, that they will say no more, the ark of the covenant of the Lord. It shall not come to mind, nor shall they remember it, nor shall they visit it, nor shall it be made any more. At that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. No more shall they follow the dictates of their evil hearts. In those days, the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given as an inheritance to your fathers. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Amahan na mga langit nun, dalaygon kayo ikaw sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong among gibasa karon. Diin kini nagpakita nga ikaw nagsaad nga adunay pagkabalik Ginoo naay restoration. Kung ang tao maghinulsol ug mobalik diha kanimo, ang tao mapuno gyud sa panalangin Ginoo. Pagpasiguli diha kanimo sa daghang mga butang. Busa o Dios, samtang kami mamalandong nini, tabangin matagos sa kanamo, makasabot nini, ikaw among mas mailhan, imong pulong among mas masabtan, ug makarealize kami nga unsa gyud ikaw ka mahigugmaon nga Dios, ug unsa gyud ikaw Ginoo nag-hate niya nang sala. Ug sa amahan, ikaw unta mahimaya sa among taliwala karon. Ikaw unta mahimo namong magtutudlo o Dios. Kining tanan na magyampo, pasalamatan nagilamos sa ngalan ni Jesus. Amen. Now our topic for this morning, this passage atong gitaytulan og God's promise of restoration. Ang saad sa Dios sa restoration. Pag-uli, pagpasiguli, restoration. Now, this is restoration through repentance. We have learned last Sunday nga ang Ginoo pa nagdasig, naghagit, naghangyo sa mga taga-Israel ug sa Juda, balik kanako. Dinha nato makita ang kasing-kasing sa Dios. Sa Old Testament usahay makita nato nga ang Dios distant, very strict, judgmental, righteous. But here we can see, yes, that's true, but here we can also see the other side. God's love and God's desire for the people to come back to Him. Din atong makatunan sa atong pagbasa dinhi nga dili gyud gusto ang Dios nga mosilot sa tao. Dili gyud gusto sa Dios nga ang tao magantos. Mo bitaw nag-offer siya og invitation, come back to me, you backsliding children. Yang gingnan kaning mga sa Old Testament time, sama karon sa ato ang kang mga tao gahi og ulo. But here, well, it's universal, but here sa atong text ug sa context sa atong text pod, mga katawhan sa Huda ug sa Israel, labi na sa Juda, nasuko ang Dios tungod kay lip service, nagpakaron ingnon lang sila nga naghinulsol. Manang nasakita ng Dios, nasubo ang Dios. We can see and we have learned from the past Sundays, God is a relational God. Gusto gyud ang Dios makigrelasyon sa tao. Nya ang tao nga magdumili, nakapasakit nas kasing-kasing sa Dios.
Now, ang problema sa panahon, even today, but this reflects universal state nga, daghan gyud nagpakaron ingon lang nga naghinulsol. And they did not know that's a dangerous position. Klaro sa atong text karon, kung ato pa nakatanan last Sunday, magpakaron ingnon tang naghinulsol, wa ta mahibaw, we are already in danger. Tungod kay naay kinutuban ang pailob sa Dios. Yes, di man nato matugkad ang iyang pailob, ang iyang pasensya, pero naay kinutuban ni. Greatly exemplified by Israel. Imagine this. Because of God's anger, nawagtang ang nation of Israel for how many years? Thousands of years. Thousands of years ang Israel nabungkag, wala mag-exist as a nation. Pag-abot na ni you see, verse 8, last Sunday, ang Israel gitagaan niyag certificate of divorce. Kung ang tao magdumili sa pagbalik sa Dios, masinati niya ang pagbiya sa Dios. Kaluoy sa tao nga biyaan sa Dios. Imagine this, Israel, tukod as a nation, panahon ni King Saul o King David, one nation. Solomon, pagkahuman nabungkag, nahimong divided nga nation, nanay kingdom sa north, Israel, kingdom of south, Judah. Now because idolatros, daghay gisimbang Dios ang Israel, northern kingdom, niyon ang Dios, buwag na ta, biyaan ta ka. From Israel, pagkabungkag, hangtod pag-abot ni Christ, pila ka years. Wala ako makompute tingali thousands of years. Gikan ni Christ, hantod karon pila ka years. More than 2,000 years. Tanawang kapungot sa Dios because gitagaag certificate of divorce. Ayaw paabot nga tagaan tag ingnon tas Dios biyaan ta na ka. Ayaw paabot nga moingon ng Dios. Digi ka nako, magbagahe ka, biyaan ta ka. Thousands of years gibiyaan, although naagihapon ang promise sa Diyos nga i-restore, miserable life. Miserable life. Why tinuod nga kalinaw, why tinuod nga. See, 1948 lang na-establish balik na nation of Israel. Wa pa si Christ, pila na ka hundreds or thousands years, nawagtang ang Israel. From Christ to now, 2,000 years, usa pa na balik ang nasod sa Israel, tungod kay gibiyaan sila sa Diyos. Introduction lang to. But that is clear. It's a dangerous position sa tao kung magpakaron ingnon. Tao, anak man ko sa Diyos. Kundi magpadayon og pakasala. Biyaan ka gani sa Diyos, magmahay ka gyud. Kay pila ka libo katuig kang biyaan sa Diyos. Kung makalahotay kag pila ka libo katuig, Israel pa nga special sa kasing-kasing sa Dios, kita pakaha nga ultimo lang samot ng biyaan sa Dios. Kay ang unang silutan sa Dios ang iyang mga katawhan. Ang unang silutan sa Dios. Pag-abot ni ining silot, giunag silot sa Dios ng nangalagad sa templo, ng mga katawhan. So here, morning sa verse 14, again atong makita ang desire gyud sa Dios, balik na ako mga tao. Return. Sa ubang translation, faithless children. Backsliding children. Now, God here is talking to the people, but the same principle for us today. God is also calling everyone. Balik ka na ako, ayaw magsimbaan ng Diyos-Diyos. Ang nakasuko sa Diyos nini, kay ning simba sila Diyos-Diyos. Na ay mga binuhat sa ilang kamot mo, ilang gisimba. Ang Diyos nagbawal gyud ni ana gyud. Nagbawal gyud ni ana. Siluso ang Diyos. Ug nagsilos ang Diyos tungod kay ang mga Israelites ug ang taga Juda lahi na may gisimba. Di naman ang tinuod nga Diyos. Nawagtang ng ilang gugma sa tinuod nga Diyos. Ug maoning luyo pa man ni ana, nagbalik-balik gyud ang Dios og invite. Nagbalik-balik ang Dios
ug pakaylap niining mensahe, balik kanako, faithless children. Bumalik ka mo, mga anak nga salaypon. You see, He is willing to accept you. Whatever your past, unsa man ang imong kaniadto, ang Dios nag-awhag, balik sa Ginoo. Because I will accept you. Now, next na nga mga verses, ang saad sa Dios sa pagpasiguli niining daghang mga butang kung ikaw mo balik. But here, ang Dios nagpadayon og invite. Hangtod na aning invitation, grab this opportunity. Kay naay moabot nga panahon nga ang Dios dili na niya mag-invite nimo. You remember the 10 virgins with the oil? Pag-abot sa pamanhonon, kadtong walay oil, di na makakuyog ngadto sa wedding feast. Naay kinutuban ang pasensya sa Dios. Naay kinutuban. Kay ang Ginoo naamay hanay sa panahon. Ang Dios naghanay sa kapanahonan. Ug klaro niining atong text karon nga naay paghanay sa kapanahonan. Ang plano sa Dios ug ang tinguha sa Dios mubalik kining mga masalaypon nga mga katawhan sa Israel ug sa Judah, but not just them, all over the world kita karon. It's a message. Ug ngano man ang Dios sige man og invite. Napuno man ang Jeremiah og balik, come to me, return to me. Tungod kay mao man ang kinaiya sa Dios, puno sa gugma og puno sa kaluoy. Atong makatunan dili lagi gusto niya nga silutan ang tao. Pero wa siya mahimo kay hustisya man siya. Kung ang tao magdumili, makasinati gyud sa hustisya sa Dios. Dili mampod makalikay ang Dios sa iyang kinaiya o sa iyang karakter nga justice. While He is love, He is also just. Now, you see, says the Lord, return o backsliding children, says the Lord. This is God's divine invitation. Siya mismo, while this invitation is not just Jeremiah's, dili ni desire lang ni Jeremiah, dili ni mensahe lang ni Jeremiah, ang Dios nagamit lang og instrument nga mo pakaylap sa iyang mensahe sa pagbalik, sa pag-return. But it is really God's desire. While ang Dios nagamit og instrument, iya gyud ning tinguha, dili sa instrument gyud, kundi sa Dios gyud ning tinguha nga ang tao mubalik. The same way karon, wala na may mga propeta, na mga tao nga gigamit sa Ginoo pagpakaylap sa ebanghelyo, mahitungod ni Ginoong si Kristo. Kay mao man ay paagi nga ang tao madugtong ug balik sa Dios. Si Kristo ang meeting place. Pinaagi ni Kristo ang tao madugtong sa Dios. Si Kristo mo'y magpataliwala sa tao ug sa Dios. Mao ning balik sa Dios. Mao ning kasing-kasing sa Dios. Dangita gyud siya sa tao. Nagtinguha gyud siya sa tao. Morning ang tao dili makarason unya. Pag-abot sa panahon nga maabot ang silot, dili igong makarason ang tao. Ginoo, wa man ko kasabot. Di na gyud karason ang tao. Ginoo, nganong imo man kong silutan? Pila kalibo ka tuig na nga nagmantala ang mga alagad sa Dios, balik sa Dios. Ang Ginoo nagpakamatay para sa kapasayloan sa sala, para ang tao madugtong sa Dios. Kung ang tao magdumili pa pagtuo ni Kristo, nga mao karon ang meeting place as we will learn later, wa na'y mahimo ang Dios. Di mayug ka mo tuo, then paghukom ang moabot. See? For I am married to you. Bisan pa man sa pagkamasalaypon, faithful ang Diyos
iyang gihinumduman, I have a covenant with you. I have a promise to bless you, to use you for the whole world. Even if masalaypon ka, just come back to me because I have a covenant with you. I will be faithful to that promise. You see God's character and God's kinaiya sa Dios. Matinod anon. Dili kay kausang sayop, itsapuera na ka. Sa kadaghang sayop, sa pila katuig, nganing antos ang Dios. Iyang gihinumduman, I am married to you, I have a promise to you. Yes, for thousands of years, nawagtang ang Israel, pero ang Dios wa makalimot niya na. Tungod kay naaman sa isaad, nga i-restore niya ang Israel. Iya o nang gibiyaan ang Israel for thousands of years. I hope, kanato nga mga nakadungog sa mensahe sa Dios, kaila ni Kristo, ayaw paabot nga biyaan ta sa Dios. Kaya nga atong kinabuhi, di man kaabot og thousands of years. God is faithful. I am married to you. See? I will remember my covenant. I will be faithful to this covenant. Sige, divorce lang una ta, but I will restore. There's a promise of restoration. Ang promise of restoration, nagsugod 14b hantod sa 18. But here we will learn, this is God's desire, not just for the people of Israel and Judah, but for everyone all over the world. Balik sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Now, the restoration, let's go to the restoration. Kung ang tao mo balik, this is when if Israel will come back to God, Judah, this is God's promise now. Verse 14b, paubos, kutob sa 18. Ang Diyos nagsaad, niining restoration, pinaagi niya ng paghinulsol. Ang blessing, maangkon sa tao, kung siya mubalik sa Diyos, gipakita o gipaagi sa Diyos, nining nindot kay nga vision sa future. I will take you one from a city and two from a family. Now, this shows God's grace o ang deliberate plan sa pag-restore. Ang Ginoo nagingon nga kung naay maghinulsol, asa man kang dapitan na amang ka sa foreign city, hinumduman ta ka, o dalon ta ka, I will bring you to Zion. See? The ultimate destination is Zion. Kung maingon tag Zion, mao niya ning kingdom sa Dios, din siya na ang naghari. Siya na ang maghari. Dili lang ni physical location, but also the spiritual center of God's kingdom. It speaks Zion, God's kingdom. Ang tao, mubalik sa Dios, asa man siya nabilong, kuhaon o dawaton siya sa Ginoo. And this speaks of restoration sa relationship. Pwede natong ingnon, restoration of relationship. I will take you. I will receive you. I will accept you wherever you are. One from a city, two from a family. If you will return, restore ang atong relasyon. Dawaton. I will take you. I will receive you. Nya, dawaton ta ka, dadon ta ka sa Zion. I will bring you to my kingdom. Restore ang relationship. You see, tungod sa sala, bungkag ang relasyon. Kung ang tao maghinulsol, dawaton ka sa Dios. Kung ang tao mo balik sa Dios ug maghinulsol, mubiya sa iyang daotang gawi, restore ang inyong relasyon sa Dios. Good morning, giuna din sa Dios. Then, nag-acknowledge ni sa plan sa Diyos sa kaluwasan. Despite sa pagka-unfaithful sa Israel o sa Judah, na kung sila mubalik lang sa Diyos,
ang Dios gyud nagsaad. Dalon sila sa iyang gingharian. Dalon kita sa iyang gingharian. But primarily, this is for Israel and Judah. Na ay future ang Israel ug Judah. And then next, verse 15. Basta mo balik lang. I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Restoration, ingnon taning restoration of knowledge and understanding. Kung kita mo balik sa Dios ug maghinulsol, well, unang application sa ilaha, Judah and Israel, if they will come back to God, God will give them shepherds, leaders, o daghan niini sa mga commentators nag-ingon nga these shepherds nag-refer ni sa civil servants, not religious leaders, but civil servants, pero kining mga civil servants faithful sa Dios. Kining mga civil servants mo'y gamiton sa Dios, mulid sa mga tao para ang katawhan mas makaila sa Dios. Will feed you with knowledge and understanding. I-restore niya ang ilang kahibalo ug pag-ilas sa tinuod ug matuod nga Dios. Now, first, ma-restore ang relationship. And second, i-restore ang kahibalo. Ang insaktong kamatuoran ma-restore. Labi nang mahitungod sa Dios. Kinsa ang Dios, unsa ang plano sa Dios. Ug ang paagi sa Dios niya na morning maghatag og shepherds according to God's heart. A leader that is faithful to God is a blessing to the people. It's a blessing. You see, this is blessing gikan sa Dios kung ang tao maghinulsol, kung ang tao magmatinod-anan sa Dios. Ang katawhan tagaan niyag leader nga ang tinguhag kasing-kasing musunod sa Dios, nga faithful sa Dios, nga while civil servant siya, pero nangalagad siya para sa kahimayaan sa Dios. You see? Shepherds according to my heart. Shepherds after my own heart. Ang tinguha sa nangalagad, ang kasing-kasing sa Dios, ang kabubuton sa Dios. Kung naay mga lagad sa panggobyerno, kay panggobyerno man nga shepherds, daghan sa mga commentators nag-refer niya na nga dili religious leaders, kundi sa civil, nasa gobyerno. See? Nag-underscore, nagpakita nga ang Dios na ay sovereignty magpahimutang og mga leaders. Og ang gipahimutang nga mga leaders, it's God's purpose for His people. It's God's hanay purpose para sa iyang mga katawhan. O sa atong text karon, kung ang mga katawhan lang sa Israel ug Judah mubalik sa Dios, i-restore ang ilang kahibalo sa Dios, pinaagi niining ipahimutang ang mga leader sa Dios nga diin nakaila sa Dios, mahadlokon sa Dios ug magtudlo mahitungod sa Dios. So magpasalamat ta sa Ginoo kung naay leader nga faithful sa Dios. Tungod kay gift, that's blessing, that's a promise sa iyang mga tao kung ang mga tao faithful or mubalik tinudaanon sa Dios. Ang Dios na agyo'y sovereignty sa paghanay kinsa iyang ipahimutang. Who will feed you with knowledge and understanding. Nag-emphasize sa role ni ining mga shepherds sa pag-nourish sa spiritual well-being sa mga tao. While nangalagad sila as civil servant, but kaning nga mga klase nga leader concerned gihapon sa spiritual well-being. You see how unique this is and how God's giunsa sa Dios hanayon sa Dios nga magpahimutang siya leader nga naa sa gobyerno nga magpaila sa Dios. And that's God's blessing sa mga katawhan. Kung ang mga katawhan lang mubalik sa Dios, nagsaad ang Dios na ini. Restoration sa relationship,
restoration sa knowledge and understanding. Ang Dios na gyud direct involvement pag-appoint og mga shepherds. Siya gyud naghanay kinsay mahimo natong mga mangulo nato. Ug nga sovereign gyud ang atong Dios sa pagpili para ma-carry out ang iyang purpose sa kalibutan. Now, verse 16, it's not just restoration of relationship. It's not just restoration of wisdom and understanding. Verse 16, let's say we'll call this restoration of fellowship. Now, let's read first. Then it shall come to pass, when you are multiplied and increased, kung maabot ang panahon nga managhan mo in the land in those days. So this is a future event. Says the Lord, that they will say no more, di na sila maingon, the Ark of the Covenant of the Lord. Walang ko kabutag picture no sa Ark of the Covenant. But, money, moabot ang panahon din kung managhan na kini mga katawhan, nga naghinulsol, nga nagmatinudanon sa tinuod nga Dios, kung managhan sila sa land, niining future, moabot rang panahon nga maingon sila, dili na sila maingon, the Ark of the Covenant of the Lord. It shall not come to mind. Di na sila makahinomdom sa Ark of Covenant. Di na masul silang huna-huna, di na mahinomdoman, dili na sila mobisita, o dili na sila maghimo paniini. Now, how can that be a blessing? Nga dili na mahinomduman ang Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant sa mga Israelite is very important sa ilang worship because it symbolizes God's presence. Na ang mercy seat, walang ko kakuag picture no sa Ark of the Covenant, but sa patong pag-study of Luke, atong itong ipakita ang tabernacle, ang Ark of the Covenant naa sa Holy of Holies. Once a year lang ang high priest makasud didto. Once a year maka-offer para sa blood offering. And then kung mag-offer siya blood offering, mag-sprinkle of blood, ang presence sa Ginoo na didto na sa mercy seat sa Ark of the Covenant. It speaks of God's presence. Now, how can that be a blessing? Because there will be a day, you see, the Ark of the Covenant, sa paagi sa pag-worship nga naa pang Ark of the Covenant, only the high priest and only pagyud once a year makaduol sa presensya sa Dios. How can this be a blessing? Because a day will come diin every day na ug dili lang ang high priest makaduol sa Dios. You see, the Ark of the Covenant is the center sa ilang worship, morning sentro og nga morning pinaka-holy of holy sa dako major item sa ilang worship. Once a year lang makasud ang high priest, once a year lang maka-experience sa himaya sa Dios niya ng dapita. Once a year lang mag-offer offering sa Yom Kippur, Day of Atonement, mo lang na once a year. But there will come a day, di na nila mahinumduman, tungod kay ang mga tao, implied that there will come a day ang mga tao na mismo maka-direct access sa Diyos, sa presensya sa Diyos. You see, when Christ came, human siya ning offer siyang kaugalingon, kita karon di na kinahanglan pag-Ark of the Covenant, di wa na ta manginahanglan nga ang high priest siya ra ang moduol sa presence sa Dios. Kung ang tao mo balik sa Dios, ang fellowship suod di lang ang relasyon, di lang ang knowledge. Now, ang fellowship, ang tao makaduol na sa Dios, di lang ang high priest ray makaduol. And then every day na makaduol. Why time nga dili pwede mo dool? While today, spiritual pa lang, but there will be a day nga physically, in glorified flesh, we will meet God
the Lord, our Savior, face to face, kakita niya, ug mao ning nahimong panalangin. Ang Ark of the Covenant mao may nakahimong barrier sa tao pagduol sa Dios. That's why there's a day coming. Even pagka abot na ni Christ, kita karon spiritually we can come God's presence freely. Mo nang karon dili na ta maghinomdom pa sa Ark of the Covenant. Dili na nato nasud masud o kumusta ng Ark of the Covenant. Di na ta maghimog Ark of the Covenant pa because when Christ came, restore naman, na-restore ang atong relationship sa Dios, na-restore ang fellowship, although spiritually pa lang karon, na-restore ang fellowship. It speaks that there's a day coming, mag-change ang paagi sa worship. And ning-abot na gyud ang pag-change. You see? Their way of worship, sa dihang naa pa ang Ark of the Covenant, sacrifices, ceremonies, blood offering. Now, ang high priest try makaduol sa God's presence in the Holy of Holies, pinagi ng Ark of the Covenant. Kung pag-ingon nga, they will remember it no more, naanay change sa paagi sa pag-worship. And the changes come after Christ. After Christ. But more change pa gyud ang mahitabo, inigabot sa gingharian sa Dios. Diin mo na ang sunod nato nga restoration. Verse 17. Restore ang relationship, restore ang knowledge and wisdom, restore ang fellowship. We will have direct access na. Di na kinahanglan pag mediator. You see, ang Ark of the Covenant nag-require og mediator. Ang tao dili kaduol sa Ark of the Covenant, only the high priest. Ang high priest may mag-represent sa tao para sa Ark of the Covenant. But today, we don't need mediator to access to God. Christ ang mediator para kanato. But Christ is God. Now, next, promise of restoration kung ang Israel ug Judah mubalik sa Dios. This one, verse 17. And at that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord, the restoration of kingdom, God's kingdom or God's rule. Mao ning gitawag theocracy. At that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. You see, God is not done with Israel. God still has a plan for Israel. Nay may daghang nagtuo nga ang church na may nag-fulfill sa Israel, but no. God still has a plan for Israel. Jerusalem, ma-restore ang kingdom sa Dios diha sa Jerusalem. Pag-abot in those days, at that time, that's future, Jerusalem shall be called the throne of the Lord. God will set up His kingdom in Jerusalem. Ug siya na ang maghari. Ug niya, ang tibok kalibutan mo recognize ni ana nga authority. You see? And all the nations shall be gathered to it. All the nations, the whole world will recognize God's rule, that He is the King, and the King will sit in Jerusalem. The entire city. There's a future dispensation. Then ang Jerusalem, central sa spiritual significance. Dili lang sa Israel, kundi sa tanang mga nasod. The whole world at this time will recognize God's authority. Moabot ra ang panahon, kay ang Dios man nagsaad niini. You see, the church, while ang church naa gihapon niini,
But unique ang role sa Israel. Naay unique gihapon nga role ang Israel. Kita dadon tas gingharian. Sa gingharian dili lang puro ra mga Diyos kundi the church. But Israel, God will accept them if they will come back and then bring them to this. God will restore the kingdom. Now, imagine sa panahon unsa kalisod ning while si Jeremiah nag-preach didto sa Judah, ning abot ang time nga gigiatake sila sa Babylon. See that the temple is very center sa ilang identity. The temple was center sa ilang identity. But the promise here nga kingdom, ma-restore ang kingdom. Then Ezekiel naapil og paggubat sa Babylonia sa Nebuchadnezzar, wa pa dayon mabungkag ang Judah. Naapa nagpabilin pang Judah, pero naay first wave sa mga gidala nga doon sa Babylon. Naay first wave sa mga slaves or what we call them, gidala sa Babylon, gidala nga doon sa Babylon nga mga Jews, mga taga Judah. While dito sa Judah, si Jeremiah nag-prophesy, si Ezekiel nga nadala sa Babylon sa first wave dito nga exile, nag-prophesy, gitagaag vision sa Dios si Ezekiel. This is Jeremiah na pa sa Judah, si Ezekiel nadaan nga sa Babylon. Existing pa ang temple nini, wa pa mabungkag, pero under na sila sa Babylonian Empire. Si Ezekiel, gitagaag vision sa Dios, gidala sa Dios nga sa Jerusalem, og iyang nakita sa Ezekiel chapter 8 ug chapter 10 that God abandons the temple. Nakita niya sa Ezekiel chapter 8 ug chapter 10 nga gibiyaan sa Dios ang temple og kini nabungkag. You see? It's dili katuo ang mga elders nga tuwa didto sa Babylon nga in exile nga mabungkag ang temple because center na silang identity and it's God's temple. They cannot understand that. They cannot accept nga tugutan sa Dios nga mabungkag ang temple, mawagtang ang identity sa Israel. They cannot, Ezekiel 37:26, let's just read this. Moreover, I will make a covenant of peace with them, and it shall be... Wait. Now, before this, they cannot understand nga biyaan sila sa Dios tungod kay iya man na sa Dios, iya man nga templo sa Dios. But God, through Ezekiel, nagpahinomdom nga saad sa Diyos, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. I will establish them and multiply them, and I will set my sanctuary in their midst forevermore. Forever nga establish. My tabernacle also shall be with them. Indeed, I will be their God, and they shall be my people. See, this is a promise. I don't know, I think na-miss. But let us remember, bisan pa magnawagtang ang temple, ang Ginoo nagsaad gihapon nga i-establish niya balik. They shall be my people. The nations also will know that I, the Lord, sanctify Israel, when my sanctuary is in their midst forevermore. One day, God's temple, God's sanctuary will be in their midst forevermore. And then, second temple, gibuild ni Herod, na-restore, and then nabungkag gihapon. Ang second temple, dili na temple ni Solomon, na-rebuild. But centuries later, si Christ nag-claim, destroy this temple, but I will raise this up. Now, wait lang.
It's difficult week. Good. But anyway, ang Diyos nagsaad that His kingdom will be established. But ning abot ang time tungod kay ning abandon ng Dios sa temple, nawagtang ang temple. The first temple gibungkag sa Babylonian Empire, and then na-restore ang temple ni Herod, and then pagka 70 AD gibungkag sa Roman Empire. But God's promise nga my sanctuary will be with you forever. It is God's promise. Now here, din sa John, ang temple, nga mao si Christ, ang iyang lawas, mo iyang Christ. Kay tungod si Christ, mo'y mahimo natong meeting place, mo'y atong sanctuary. Destroy this temple in 3 days, I will raise it up. Then the Jews said, 46 years, gibuild ang temple. That's the second temple. You'll raise it in 3 days. But he was speaking of the temple of his body. Ug sa last John 2:19, when he said, risen from the dead, disciples remember that he had said this to them. They believed the scripture, the word which Jesus said. Now I saw heaven and new earth. This promise now, temple, the destroy. Pag-angko ni Christ nga, I am the temple, destroy, raise up. And then, sa future, Revelation 21, now I saw a new heaven, a new earth, for the first heaven, the first earth had passed away. Also, there was no more. 9 new heaven, 9 new earth. Then, I, John, saw the holy city, the new Jerusalem. This is the kingdom now. Na-destroy man ang first temple, nag-represent sa God's rule from the tabernacle to the temple, and then the second temple, and then Christ, ning balik. But then, there's a future. This future, Revelations 21, coming down, New Jerusalem. This is God's kingdom now. Coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. God will rule na, and his kingdom and his authority mo na'y matuman ining kalibutan. Ma-restore ang kingdom ug ang rule sa Dios nining kalibutan na. That's God's promise. Nabungkag man ang temple, nag-represent sa theocracy that God is ruling Jerusalem, the nation of Judah. Nabungkag man ang second temple, himon lang identity, but there is still a day coming. O last verse, 22, but I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. This is God's promise. Wala na'y temple nga building, tungod kay ang Lamb o ang Dios mao may temple. God is the meeting place. Mao ning sa verse 17, balik sa Jeremiah 17, they shall be gathered to it. Nagather sila, not sa building, not sa place, they're gathered to the name of the Lord. Sa another translation, to the presence of the Lord, nagather siya. A promise of a restored kingdom, theocracy, God's rule. Sa panahon sa Old Testament, nabungkag man ang temple, di nagrepresent sa paghari sa Dios. Sa future, ning abot ug moabot gyud, mubalik ang Dios, maghari siya. See? All the nations will recognize God's authority. All the nations will be gathered in the presence of God, to the name of the Lord. Morning sa Revelations 21:22. Dili sa temple nga building, kundi ang nahimong temple ang Dios. God is the meeting place. Christ is the meeting place.
Maabot rang panahon nga ma-restore ang kingdom sa Dios dinhi sa kalibutan. And this is the future. Dili lang si Jeremiah nag-prophesy niini nga ma-restore ang kingdom. Na-destroyed man tong kingdom sa Old Testament. Na-destroy pa gyud ang temple nga nag-represent sa rule pod sa Dios. But God is not done. Ang Dios nga nagsaad, promise siya nga i-restore ang kingdom kung ang tao mubalik lang. Mubalik gyud ang Dios ug moabot rang panahon nga restore sa Dios ang iyang gingharian. Ug nianing panahon na sa tumoy, no more shall they follow the dictates of their evil hearts. See? Ang kabubuton na sa Dios mao nagibuhaton sa tao. Kung sa moabot ng panahon nga ang Dios na ang maghari nining kalibutana, kay saad man niya nga i-restore niya iyang kingdom kung ang mga tao mubalik niya. Moabot ang panahon nga man niya mahitabo. Ug nianang panahon na ang mga tao ang kabubuton na sa Dios mo ilang tumanon. Dili na ang daotang tinguha sa ilang kaugalingon. And then lastly, restoration of relationship, restoration of wisdom and understanding, restoration of fellowship, restoration of kingdom. Lastly, restoration of inheritance. Verse 18, in those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north, in the land that I have given as an inheritance to your forefathers. Now, we can see ang Dios nagpromise nga mabalik ra sila. Naay restoration para sa Israel. Ma-restore ang Israel. Pagka 1948, nagsugod na po balik gahanlay ang Dios. Hangtod moabot ang time nga ang Israel mismo moila sa Dios. Moila ni Kristo nga ilang Misaya. O morning mahitabo, mausa nagbalik, ma-restore ang Israel ug ang Judah, and then they will claim the land nga inheritance. I-restore sa Dios ang iyang gisaad nga inheritance para sa Israel ug sa Judah, the land. They will live in that land, and God will rule in that land sa tibok kalibutan. Daghang panalangin saad sa Dios nga pagpasig uli. Ang desire lang sa Dios balik. Desire sa Dios sa Israel ug sa Judah. And that is why let's continue to pray for Israel. Muila sa Dios ug makaila sa Dios. Ang ilang kagubot niya na karong panahona tungod kay nagpadayon man sila dumili ni Kristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas. But God is faithful to His word. Mabot rang panahon tungod kay naghatag man siya bag-ong pagpakigsaad. Alisdan ang ilang kasing-kasing nga bato. Alisdan kining kasing-kasing nga humok kamuila na ni Kristo. But for us, the same principle. This desire is not just for Israel. It's for everyone, para sa matag usa. Ang Dios nagsaad niining mga pagpasiguli, but only kung ang tao maghinulsol ug mobalik ngadto kaniya. God wants you to come back. He wants you to return. And Christ is the meeting place. In the future, it's not just in the future, even today, Christ is the meeting place and He's calling you. Kung ikaw mosaad ug mobalik kaniya, makaingon ta, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let us pray. Father, thank you so much for your wonderful promises of restoration. Ginoo, tabangi kami nga magmatinud-anon sa pagduol kanimo ug pagbalik diha kanimo. Tabangi kami Ginoo sa dugang pang pag-ila kanimo pagsubot sa imong pulong. Aron ikaw gyud mahimaya sa among kinabuhi ug tinadnay namong masimba ug maila nga Dios ug manluluwas.
Pasayloa kami sa panahon, Ginoo. Diin kami mulikoy, magmagahi. Ikaw ang Ginoo, magpahumok sa among kasing-kasing. Anda mo paubos, maangkon sa among mga sayop. Ngubalik kanimo, aron among masinati, ang imong kaluoy, ang imong grasya, ang imong panalangin, o ang imong mga saad sa pagpasiguli. Padayon ikaw magtudlo ka namo, ug mag-umol ka namo, aron ikaw mahimaya sa among kinabuhi. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.